Our topics naman regarding sa ating fuels, di ba? So, kadalasan sa fuels, pag nagsasolve tayo ng mga problem regarding dito, kadalasan nito ay mga direct sub. So, kailangan nyo lang ng specific na formula to solve yung problem na meron tayo dito. So, let me first read my problem, di ba? Bago natin sagutan. So, what is the approximate heating value of an oil with a specific gravity of 40 degree API? So, pag naghanap ng heating value, tapos ang given sa inyo ay degree API, isipin nyo agad yung formula ng heating value na ang given ay degree API. So, that heating value na merong degree API is yung ASHME. In which case, yan yung ating 4113 plus 139.6 times degree API. Ang unit niya nalalabas kilojoule per kilogram. So, since given tayong degree API, ang gagawin nyo lang dyan, simply direct sub yung values natin. So, meaning gagawin nyo lang tong 40. The challenge in this problem is yung conversion. So, sir, ang unit natin is kilojoule per kilogram. Pero dun sa choices, naka-BTU per pound siya. So, how are we going to convert kilojoule per kilogram to BTU per pound? Actually, pwede nyo naman tong idiretsong convert yung tigisa, yung kilojoule gawing BTU, tapos yung kilogram gawing pound. But masyadong matagal yun. So, let us introduce a technique para mas madali siyang ma-convert. So, di ba sa water, meron tayong mga constants. So, let us remember yung constant na yung latent heat natin ng water. Yung vaporization part. So, alam natin sa water, yung latent heat natin ng vaporization, LP, that is basically equivalent sa 2257 pag SI. Then, yung may unit na kilojoule per kilogram. Then, yung isa naman, yun yung 970, di ba? 0.3. That's BTU per pound. So, those particular units, yung mga kailanganin natin to directly convert or easily convert yung mga ganitong klase ng problem. And so, this is when you know that you already master yung unit conversion. Kasi yung mga ganitong conversion, hindi nyo kailangan na individually siyang i-convert. Diba? So, what I meant to say is, gagamit kayo ng mga relation na common na pwede nating magamit to directly convert something. Sige, so yun yung ating conversion instead of directly converting it. So, pwede kayong gumamit ng ibang value. Pwede rin yung latent heat of fusion. Pero LV na lang para mas simple, di ba? So, ilalagay lang yung BTU per pound sa taas, yung 970, kasi yan yung kailangan. Sa ilalim yung kilojoule per kilogram para magka-cancel yan. So, with that, we can now compute yung value ng heating value natin. So, yung ating formula is 41130 plus this is 139.6 times yung degree API. Then, i-multiply lang natin to ng 970.3 divided by yung 2257. So, press mo lang equals, and makukuha na natin agad yung sagot. That's basically 20,082.67 BTU per pound, or that's yung letter A natin. Sige, so let us have another problem regarding ulit sa heating value ng ating fuel, di ba? And how do we compute yung ating heating value pag given tayo ng CNHS, or in general, pag given kayo ng chons. Kasi commonly pag heating value, yung problem para ma-solve natin, kailangan natin ng formula, di ba? And to know what specific formula yung kailangan gamitin sa problem is to recognize ano pa yung mga given. So for example, kanina sa degree API, ang given ay degree API, kaya ASHME yung gagamitin. And pag nakakita kayo ng ultimate analysis ng fuel, ibig sabihin yung chons, yung carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, then yung gagamitin natin na formula ay yung Dulong's formula. And so, this is Dulong's formula since given tayo ng chemical composition. And in particular, yung chons without yung O, diba? Kasi yun yung hinahanap. So, given tayong heating value, basically, recall lang natin yung formula. So, that is, heating value equals 33820 C, that's 144212, quantity H minus O over 8, plus 39304 S. So, this is given. This is also given. Given din yung H.
given din yung S. So this is direct sum, diba? So once we have all the values na, so take note this particular formula ng dulongs ay SI units. So kilojoule per kilogram yung lalabas dyan, which is rightfully so dun sa given natin. So this is simply direct sum. Lagay lang natin yung mga values. Bali meron tayong 26781. Equate lang natin na 33820 times 69% plus yung 144,212. And this is yung ating O, H, so 2.5% minus yung oxygen divided by yung 8. Then this is plus, yan ay 9340. 04 T. So yung value ng ating sulfur is 7%. So times nyo lang ng 7%. So pwedeng ganito yung gawin yung way ng pag-solve para makuha natin yung value ng oxygen natin. So anyway, nakuha agad. That is 0.045. That's basically 4.5%. Ayan. So yung value natin, diba, ng oxygen, which is yun yung kinukuha natin, direct sum lang yan, basta tandaan natin yung formula. So by the way, sometimes instead of writing yung values directly from the formula, we can actually offset this by introducing yung mga letter natin. So for example, sa carbon, papalitan mo siya ng A. Sa hydrogen, papalitan mo siya ng B. Ayan, so dito naman sa dulo, papalitan mo siya ng D. So, nakakatulong to para ma-check yung formula kung tama ba yung nalagay nyo. Diba? So, this is QH equals 33820 carbon. So, ginawa ko ng A para sinip-solve natin, ilalagyan na lang natin ng values. And so, this method or this technique actually helps in recalling yung formula and also to check kung may mali ba tayong na-type or tama lang yung formula natin. Diba? So, I recommend yung paggamit ng ganitong method since this is much more clearer na mas makikita natin yung formula and later on na lang natin isa-substitute yung mga values. Sige, so pag nagawa ng ganyan, so ang hinahanap na itong oxygen, so yun yung gagawin X. So shift solve lang natin. So that's the time na ilalagay natin mga values na given. So yung A is yung carbon, so that's 69%. Yung B natin yan yung hydrogen, that is 2.5%. And lastly, yung D natin, that is yung sulfur, that is 7% based sa given natin. And 7%. Sige, so pag pre-nest may equals, ganun din naman makukuha natin. So sulfur X, shift solve mo lang. And so makukuha natin yung value na kuha natin kanina, which is 4.5%.